Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Kung saan ang sabi po rito ay legendary trader Bo Linger issues warning for Bitcoin and Ethereum price. Ayan, si Ginoong Bo Linger. Ayan, siya mismo ang legendary trader dito at siya po ang inventor or gumawa sa sikat na indicator na tinatawag pong Bollinger Band. Ayan, siya po ay naglabas ng babala yan sa presyo ni sa magiging presyo or kung ano ang magiging presyo ni Bitcoin at saka Ethereum sa hinaharap. Kaya ayan, bago po natin alamin kung ano yung babala na ito, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, si Ginoong John Bollinger, legendary trader and creator of the Bollinger Bands, has warned of a looping correction for Bitcoin and Ethereum following the latest price upswing. Ayan, yung kanyang pangalan ay si Ginoong John Bollinger. Isa po siyang tinuturing po siya na isang legendary trader. Pag sinabi po nating legendary trader ay napakagaling po nito. Ayan, marami siya ay punong-puno ng experience or karanasan sa pagtitrade. At maliban po rito, gaya ng sinabi ko kanina, ay siya po ang creator or gumawa sa isang kilalang indicator na tinatawag na Bollinger Bands. Ayan, kinuha po sa kanyang mismong pangalan yung indicator na ito. At siya po ay nagbigay ng babala para sa lahat dahil sa meron daw pong nalalapit na isang correction. Yan, ang pag sinabi po natin correction ay pagbagsak. Yan na mararanasan daw nitong si Bitcoin at saka si Ethereum. Yan, mangyayari daw po ito pagkatapos ng naranasan po nitong latest na price upswing o yung kanyang mabilis na pag-angat sa presyo. Kaya yan po yung babala ni Ginoong John Bollinger. Ethereum rides on spot ETF news. Ayan na po. Ito po yung Ethereum spot Ethereum ETF. Yung na-content po natin kahapon ay mataas daw po ang posibilidad na maa-approve ngayon. Ayan, ngayon or bukas yung mga naunang mga naka-file or yung mga naka-apply ng kanilang spot Ethereum ETF. Yan po sina Van Eck. Sa tingin ko si Van Eck po yata yung ngayon mismo May 23. Siya yung kauna-unahan na nakapag-apply ng spot Ethereum ETF at siya po yung unang i-approve ng US SEC. Ayan, kung yan ay ma-approve, hindi pa tayo nakakasiguro kasi meron pong isang Bloomberg analyst na nakapagsabi na nasa 75% daw yung chances na ma-approve ang mga spot Ethereum ETF. Kaya syempre, mayroon pang 35% na chances na ma-deny ito. Kaya hindi pa tayo pakakasiguro na yung application, yung unang-unang naka-apply rito na si Van Eck ay ma-approve yung kanyang spot Ethereum ETF. At ayan, ang sabi rito ay Bollinger noted that the optimism surrounding the potential approval of Ethereum spot ETF by the US Securities and Exchange Commission had already been largely factored into the market. Ayan, ito po yung ibinahagi na nalalaman or opinion or pananaw ni Ginoong John Bollinger dito sa nalalapit na potential or posibleng approval ng mga Ethereum spot ETF ng mga US Securities ng US Securities and Exchange Commission. Kung saan ay ayon po sa kanya ay umepekto na raw ito or nagdulot na raw po ito ng impact. Kaya ayan, maski hindi pa ito na-approve pero nauna na yung epekto nito. At yan po yung nag-reflect sa presyo ni Ethereum nitong mga nakalipas na araw. Kasi sumabog po talaga ang presyo ni Ethereum at malamang yan po yung kanyang tinutukoy.
Yan na yung impact ng potential na approval ng Ethereum ETF. Kaya ito po yung actual na tweet ni Ginoong John Bollinger. Sabi niya, several inquiries about the ETH today. The news is mostly in discount, mostly gone. And the move is overextended. So I trim my position today. Kaya ayan, sabi niya rito, ay lahat daw ng mga discount ay wala na. Kaya yung galaw ni Ethereum ay overextended pa. Ayan, or kaya sabi niya rito ay ang kanyang ginawa ay binawasan na po niya yung kanyang trading position dito kay Ethereum. Ibig pong sabihin ay nag-take profit na siya. Kaya ayan. Reports this week suggested that the US SEC might be looking to give the green light for the trading of spot Ethereum ETF. Yan na rin yung sinabi ko kanina na ngayon na po mismo ay ito na yung deadline. Yan, huling araw na po ito ngayon. Ngayong May 23, huling araw na po ito na palugit para sa mga US SEC na i-approve or i-deny yung kauna-unahan na naka-apply ngayon na spot Ethereum ETF. At yan po yung sinabi ko kanina na si Van Eck. Siya po yung pinakauna sa pila. Nonetheless, Bollinger pointed out that the favorable news had driven significant buying interest, reducing the discount at which Ethereum was trading. Kaya yan na nga. Sabi ni Ginoong John Bollinger dito ay ang mga balita, ayan, yung mga pabor na balita ay ito raw yung nagdulot kay Ethereum na umangat ang kanyang umangat yung kanyang presyo. Kasi nagdulot po ito ng buying interest or dahil sa mga balitang ito ay maraming mga investor ang nagkaroon ng interest dito kay Ethereum at sila ay nagsibilihan, yan, or bumili sila. Kaya yan, nabawasan daw yung discount kay Ethereum kasi syempre umangat ito. Masasabi nating discount price kung mababa yung presyo nito. Pero kung umangat na ito, yan ay syempre nabawasan na kasi tumaas na yung presyo. Ethereum currently oversold. Ayan, oversold na raw itong si Ethereum. Pag sinabi nating oversold ay ibig sabihin ay malapit na itong bumagsak. Yan, kapag naka-oversold na ito. The recently rally has all but trimmed this discount. However, Bollinger expressed caution about the daily's future prospect, suggesting that the price movement had become overextended. Ayan. Overextended. Kung pag sinabi niyang overextended ay oversold na po ito. As a result, he decided to reduce his holdings, implying that the current price level might not be sustainable in the short term. Ayan. Dahil sa oversold na, ang ayon kay Ginoong John Bollinger, dahil sa oversold na itong si Ethereum, ay dito po niya naisipan na bawasan muna yung kanyang holdings dito kay Ethereum. Yan po yung kanyang ibinahagi na chart dito. Chart po pala ito ni Sam Raphael 7. Bollinger expresses short-term concern on Bitcoin. Ayan, dito naman po tayo kay Bitcoin. John Bollinger also shared his perspective on Bitcoin's price action. He observed a 2-bar reversal pattern forming at the upper Bollinger Band for Bitcoin. Ayan, naobserbahan na po ni Ginoong John Bollinger ang isang nabuong pattern na tinatawag pong 2-bar reversal pattern. At nabuo po ito sa upper band ng kanyang Bollinger Band indicator. At yan, ibig pong sabihin yan ay posible pong bumagsak itong si Bitcoin dahil sa reversal pattern na yan. This signal, according to Bollinger, indicates a potential for a period of consolidation or a short-term pullback in Bitcoin's price. Kaya yan, yung pattern daw na ito ay bibigay po ito ng pahiwatig na posibleng ang magiging galaw ni Bitcoin sa mga susunod na araw ay magko-consolidate siya or makakaranas siya ng pullback or correction. Ibig pong sabihin ay babagsak po siya. Kaya yan po yung kanyang chart.
However, he clarified that he is not bearish on Bitcoin overall. Instead, he expressed a short-term concern, suggesting that while it might experience a brief pause or slight decline, the long-term outlook remains unchanged. Kaya yan. Pero sinabi naman po niya rito na hindi naman po na yung kanyang nakikita ay hindi naman po bearish ang kabuuang kalagayan ni Bitcoin. Nananatili pa rin po ito na bullish, or ibig sabihin ay patuloy pa rin po yung pag-angat nito. Yung kanyang ikinababahala lamang daw dito ay posibleng makakaranas po muna siya ng consolidation or pagsa-sideways or bahagyang pagpagsak. Ayan. Pero yung long term or kanyang pangmatagalang pananaw dito ay hindi pa rin nagbabago. Bullish pa rin itong si Bitcoin. Kaya yan. Yan po yung mga ibinahagi na pananaw ng isang legendary trader dito na si John Bollinger. Dito po kay Bitcoin at saka kay Ethereum. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.